ang ginagawa nila ngayon, lahat ng kalechian ginagawa nila so that Inday Sara will appear incompetent sa dami ng kakaharapin ni Inday na problema na ipapasa nila sa kanya. She will appear incompetent and then they will target her. Kaya nga nakakatakot dyan pag kasi Amy ang tumakbo na Vice President ni Inday Sara because they will all make Inday appear like she's completely incompetent, ipapalit nila si Amy. Yan po yung tagal na namin sinabi ni Prof. Van. We don't have that much audience and not a lot of people are actually parroting on us because we're both very unpalatable people perhaps. Pero yun nga lang kasi, di ba, sa dami ng haharapin natin next year, within the first quarter, yari tayo eh. May nakikita akong malaking yari doon sa first quarter of next year. Let alone yung susunod na quarter and the third, buti ko nga abot pa ng third quarter na hindi tayo magkakagera. Yun ang nakikita ko. Doon ako takot. Well, ang pinaka-pressing problem natin, tama ka eh, kasi ang problem natin is wala tayong, mahina yung manufacturing natin eh. Wala tayong minamanufacture ng mga products. So, ang ekonomiya natin... Shabu. Kaya nga, ang ekonomiya natin is heavily dependent on OFW remittances. No? So, yung pera na galing sa labas ng bansa, pumapasok dito, yan yung ginagastos para umikot yung pera sa loob ng ekonomiya. That's one. And number two, yung gastos ng gobyerno, no? Yung government spending na tinatawag. So, yan ang mga pera na umiikot sa loob ng ekonomiya natin, no? So, ang mangyayari is, kapag ka binawasan nila, kasi dyan talaga sila papupunta, kasi gusto nga ni Marcos, no? Presidente Marcos, na magmukha na kunwari seryoso sa nalabanan ng korupsyon. So, anong mangyayari? Kapag nagpapanggap siya na kunwari seryoso siya nilalabanan niya yung korupsyon, babawasan niya yung gastos ng gobyerno. Yeah. Diba? So, pag binawasan niya yung gastos ng gobyerno, bigla ngayon magkakaroon ng problema yung economy natin. Kasi yung pera na dating nagsisirculate, na nagkikreate ng trabaho para sa mga tao, yung nadahilan kung bakit yung mga certain businesses ay kumikita, walang papasok or mababawasan yung papasok na pera dyan. So ngayon, magkakaroon sila ng problema. Tama ka, SMME ang tatamaan dyan. Precisely because pag nagbawas sila ng ayuda, kasi sa ayuda sila kita mo ngayon na nangyayari, na nasa balita sa ayuda, yung ayuda ang tinatarget nila Ping Lacson, tsaka Amy Marcos, si Amy Marcos at saka si Ping Lacson ang tumitira doon. Gusto nilang bawasan yung ayuda kasi ang sinasabi nga nila, yan daw ang pugad ng korupsyon. Totoo naman. So yan ang pugad ng korupsyon. So babawasan nila yon. Kaso ang problema, pag yung binawasan mo, no? At maraming mga SMME na ang customer nila ay yung mga tao na tumatanggap ng ayuda. Alam mo yun? Yung tumatanggap ng ayuda, yan ang mga bumibili sa kanila. No? Yan ang mga bumibili ng mga produkto nila. So ngayon, paano na ngayon yun? Pag wala ng pera na ipinasok doon sa mga taong umaasa sa ayuda, at itong mga tao na ito na umaasa sa ayuda, yung pera nila, ginagastos nila to buy certain products and services na pinoprovide ng SMME. Diyan talaga sila kaya mga small businesses magkakaroon ng problema. Ito si Maria Manalo nag-comment din. Pati daw real estate, bagsak. Tama yan. Kasi, 2 years ago pa yan, Papi, remember, naalala mo nung bago tayo mawala sa ere sa Pugad Vloggers, pinag-uusapan na natin yung nagiging ghost town na slowly and then rapidly and surely ang Makati. Nakita natin yan.
way Yeah. ahead. Remember, Yeah. we spoke about it, ghost town na siya. It's even worse kesa noong pandemic, no? Dahil Yeah. yung pandemic, kahit na paano, na-retain yung mga tao sa Makati eh. Ngayon, it's no longer that because the problem is aging na sobra ang Makati, walang improvement na po pwedeng gawin dahil sa dami nga ng mga complications nila political and financial. And nobody's going to the Philippines. Bakit sino mag-Airbnb? Even Filipinos are not going to the Philippines to travel. Sa totoo Ang lang mahal eh. Ang mahal. Ang mahal dito sa Pilipinas. Grabe, sobrang mahal. wala na talagang balanse, Paps. Wala. Yeah. Yung mga ibang tao, marami akong kilala na yung mga ibang tao, they gave up their homes, nagpunta sila sa maliliit na ang lalaking bahay ngayon sa Alabang binibenta. Napakamura Yeah. pag giveaway na giveaway. 'Di ba? Makikita mo 'yan. Nasa listing sila. Grabe. Nagugulat nga ako yung worth 80 million ngayon na mabinibenta na lang nila ng 20 million. Bakit? Saan nagpupuntahan tong mga to? Bakit nilalayasan nila yung kanilang supposedly comfortable life sa Pilipinas? Yeah. It's no longer comfortable. And Yeah. pasensya ka na, Charity, pero if you must know, July of 2023 ko pa sinabi na nililimas nila ang PhilHealth funds. Yeah. July of 2023 ko pa yan sinabi. Walang nakinig sa akin. Tapos ngayon, para kayong, wag nyo nga ako sinisermonan about that. I've known that. Ako ang una nagsabi niyan. Ako din yung sinabihan ninyo na sinungaling. Lagi naman ganun na routine natin. But anyway, so, pag tinignan... Yun nga. So etong ngayon, ang gusto nga natin ngayon malaman, ito ngayon ang problema natin is, paano ito ngayon isosolve itong mga problema na to? Paano nila isosolve yung problema Papi, na... ito muna tatanong ko sa'yo. Kaya nga doon ako nagsimula kanina eh. Sige. It is as if there are only the two of us who actually gives a shit about looking at what we are supposed to expect next year. Yeah. Si Sas nagsasabi niyan. For the longest time, nagsasabi niya si Sas, we are in for Hindi pa paano kasi, ang masyadong marami, na-entertain sila doon sa mga alam mo yun, alimbawa, si Claire Castro, meron mga sabing mga kung ano-anong katarantaduhan, na-entertain sila doon, tas sakay sila ng sakay doon. Alam mo yun, merong sinabing ganito si ganyan, na-entertain sila. Ibig sabihin, tagumpay din ng gobyerno. Alam nyo mga kababayan, yan si Claire Castro, nag-i-exist yan para i-distract ang tao. Alam mo, maski nga yung si Roque. Maski yung si Roque sa DTI, yung kanyang 500 peso na... Okay, si Cielo and everybody else, yeah. Oo, inaano yeah. nila tayo, nililibang nila tayo. Nilalayo nila yung usapan doon sa yung matitindi talaga na biggest concern talaga ng mga Pilipino, which is number 1, yung korupsyon sa gobyerno, 'di ba? Yung korupsyon sa gobyerno kasi yan, sinabi na ng ABB, sinabi na ng marami, yan ang pinakamalaking nakakaapekto kung bakit yung estimate nila sa growth ng Pilipinas ay babagsak ito sa susunod sa mga darating na panahon, no? Na ang ating ekonomiya hindi na umaangat kung hindi bumabagsak na, no? So, iyan ang pinakamalaking at lahat ng 'yan, no? Lahat ng 'yan, sinasabi nila nilagay nila si Vince Dizon para ayusin yung problema sa DPWH and so on and so forth. That's not going to happen. That's not going to happen. Lahat 'yan cosmetics lang, lahat 'yan kunwari lang, maglalabas lang sila ng song and dance number dyan para maliw tayong lahat. Precisely because maraming mga tao, no, sumuporta kay Marcos nung eleksyon at sumuporta sa kanya habang siya ay nakaupo. Lahat ng mga yan gusto pa rin kumita, 'di ba? Lahat yan gustong kumita at lahat yan hindi yan mananahimik hanggat siyempre hindi sila nakakabawi doon sa kanilang ginastos. So,
tuloy-tuloy ang korupsyon. Ang pinoproblema nila ngayon dyan sa may gobyerno is kung paano sila makakahanap ng bagong korupsyon na hindi masisilip ng publiko. Pero ito kasi ang problema dyan eh. Papansinin nyo, no? Yang problema ng korupsyon, wala naman talaga sanang makakahalata. Hindi, of course, sinabanggit na namin nila Maricar yan. Ano? Binabanggit na namin yan. Pero wala naman talagang pumapansin until nagkaroon ng matinding dilubyo, alam mo yon, at maraming namatay at maraming naapektuhan. Ibig sabihin, act of God lang ang naging dahilan kaya nabuo yung corruption na yan. Bakit? Paano kasi ang nangyayari? Kaya nabuko, hindi nabuo. Kaya nga. Kaya nabuko. Kaya nga nabuko. So, kaya nga, ang problema kasi dyan is, lahat ng dapat na sumisilip sa korupsyon ay lahat nagiging bulag, BPP at bini. Wala na sila lahat nakikita. Paano kasi papansinin nyo, no? Ito nga pinipigilan nila, kaya nga inalis nila si Marcoleta sa sa Blue Ribbon Committee. Kasi ang isang lumalabas na talaga doon sa hearings ni Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, puta, ang kumikita mula Malacanang hanggang lahat sila, alam mo yun, mula sa taas hanggang sa ibaba, lahat sila kumikita. That's the reason why walang umiimik, no? Alam nyo, ganyan kalaking klase ng korupsyon, lahat yan, yan ay may iwan na ebidensya eh. Yan ay may iwan na ebidensya. Kaya nga makikita nyo, sino ang pumipiyok? Tinan mo sino ang pumipiyok? Saldico. Bakit pumiyok si Saldico? Paano kasi, sinasabi ni Saldico, no? Naghahanap ngayon ng iaalay si Marcos at saka si Martin Romualdez. Naghahanap sila ng iaalay sa bulkan. Alam mo yon? At siya yung naituro nila, di ba? Kasi siyempre kita mo ngayon, kaya nga kita nyo ICI na yan. Napilitan sila, naituro sila Jinggoy, no? Ituro sila Jinggoy, sila Grace po, etc. etc. Kasi for the longest time, ang itinuturo lang nila, yung mga district kung ano-ano ng DPWH, alam mo yung mga pipitugin. Naghahanap yung mga tao ng big fish. Yeah. Oo, walang naniniwala sa kanila na trilyon yung nakawan. Tapos mo mga ganyan lang. Until now, walang naniniwala because they are asking for the actual motherfucking heads. Not to mention, this thing, whatever it is that Bongbong is trying to pull off, hindi mag-work yun kasi alam na din ng mga tao, siya din ang pinuno ng lahat. Siya puno ng lahat, di ba? So, and they did everything just to get this corruption issue, this ghost flood control projects issue, ng napakadaming mali-mali at mga pera na to. They tried so hard to get it away from Sandro's name and then it got there nonetheless. So yun yung mga talagang iniilagan nila, 'di ba? It got there. It doesn't actually even need Sandro Marcos. Precisely. Yun nga yung point. It doesn't need Saldico. It doesn't need Saldico for that. Alam na din ng mga tao. Kasi doon sa ilalim, yung mga tinabla nila na pinapirma nila doon sa ano tawag doon, impeachment. Yung pinapirma nila ng impeachment doon, nilaglag nila kalahati ng mga congressmen na nandun at hindi nila biniyadan kasi natalo. There alone, ang dami na nilang nakuha ng mga kaaway. Where the fuck they don't need a Zaldico to actually do all these things. Kaya lang kasi these people na nilaglag nila hindi pa rin kumibo ng katulad ng ginawa ni Zaldi kasi hindi pa nila tinitrete ng buhay nitong mga to. Yung mga Diskaya, this is going to be even worse than Napoles. I'm sure of it. Meron mga ano yan. Ang point niya is in corruption is not going to stop. No, ang corruption is not going to stop. Number one, because maraming ang gustong bumawi
doon sa nagastos nila. Yeah. No? At alam nyo naman, lalo-lalo na itong 2025 elections, lahat ginawa nila, kaya mapansin nyo 2025 elections, kami lang nga ulit ni Maricara nagdadaldal nun Napansin nyo ba 2025 election, parang ang daming pera na ginastos. No? Kita mo yung balos, parang laki ng perang ginastos. Sino to? Si Villar, si Amy Marcos. Ang dami nila na parang ang baha yung pera na inilabas para lang manalo doon sa eleksyon. So ang tanong ngayon, utas ang galing tong pera na to at saka kailangan bawiin yung ano na yun. Kailangan bawiin yung ginastos na yun. At yun ang nakita lang natin. Ang nakita lang natin. Yeah, ang nakita lang natin. Ko, Papi. Napakalaki ng ginastos nila. Bakit? Kasi sila din na nagpauso. Yung ayuda, putang ayuda na yan. Yun yan gusto ko sabihin. So, Senado pa lang yun, marami din dyan sa level ng Congress, all the way down yun. Precisely because pinangakuan yan sila ng Malacanang na magpapabaka ang Malacanang ng kwarta. Kaya nga kita nyo, nung hindi pa nila inaalis si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, unti-unti nang lumalabas na lahat sila mula sa pinakaibaba hanggang doon sa pinakaitaas, involved sila lahat doon sa corruption kasi yun ang bawi ng gobyerno para doon sa lahat ng mga sumuporta sa kanila. Okay. So ito ngayon yan. Ito ang gusto ko sabihin. No? Gusto ko sabihin is, kahit na nagdadrama ngayon si Bongbong Marcos at saka si Vince Dizon o kung sino pa man, na seryoso daw sila sa korupsyon, may mga makukulong daw ngayon December, etc. Bullshit yan because ang laki na ng ginastos ng mga tao at kailangan makabawi sila at hindi pa sila nakakabawi. So lahat ngayon yan, siyempre, kailangan pagbigyan ni Marcos yan. Bakit? Pag meron sila dyan na hindi na pagbigyan, iisa-isa yan na pipiyok lalo na kapag malapit na ang 2028, magsisipiyo ka niyan, maglalabasan. Alam mo, wala naman talaga yung media, yung mga ombudsman, lalo-lalo na ngayon, ombudsman, si Remulla na nakaupo dyan, di ba, no? Ombudsman, Sandigan Bayan, lahat naman niya, wala naman niya nakukuhang mga ebidensya. Alam niyo kung saan nakukuha ang ebidensya ng korupsyon? Ang ebidensya ng korupsyon, nanggagaling doon sa mga taong nabuisit. Doon sa mga taong nabuisit na hindi sila nabigyan, hindi sila nakatikim, hindi sila nakinabang, yan ang naglalabas ng mga ebidensya At kaya din hindi nila mahanap si Zaldico because Zaldico can pay. She can still pay those people that are supposedly looking for him. Fuck. Pero eto pa, Papi, yung sinasabi mo na yung kailangan pabawiin ni Bongbong, may isang malaking dilema ngayon and doon tayo nagsimula kanina. Sa business sector. Walang bawi ang business sector. Yeah. Yung pwersado lang na, kuryente, tubig, telepono, dyan lang correct. Internet, dyan lang may bawi. Pero the rest ng mga nag-fund sa kanila nung kampanya, yung nag-promise sa kanila, nag-promise sila na kung ano-ano, na pag nanalo sila, at hindi makabawi ngayon because the economy is in a... That's correct. Tama. Alam mo, number one example dyan sa sinasabi mo, Maricara. Number one dyan example sa sinasabi mo, yung mga condo developers. Putang ina. Exactly. Yan. Laki ng logi ng mga putang ina ng mga condo developers. Hindi pa yun, Papi. Pati yung mga nandoon sa construction supplies, yung malakingan talaga. Yan. Diba? Ito yung mga dating suppliers ng mga flood control projects, ng lahat ng infra, yung mga infra na projects ng gobyerno, laki-laking logi ng mga yan. Ngayon, with that said, mali ba ako to really
try and tell people malaking gulo po ang pagkatapos ng holidays. Nandito lang kasi tayo ngayon sa punto na sakit ng mga Pilipino. Pag magpapasko, lahat okay. Hindi nila nararamdaman ng lahat. Para silang, ewan ko, parang nakadroga ang mga Pilipino pagkapasko. Tama yan, tama ka dyan. Happy Tama ka everything, dyan. walang, di ba, walang nangyayaring masama. Sa And then, Enero ang kagulo eh. Sa Enero ang kagulo. Kasi alam mo, nangungutang ang Pilipino eh. Nangungutang para bongga yung Pasko. Tapos tangina pagdating ng Enero na magbabayaran na nung na magbabayaran na ng mga ginastos nila sa Pasko. Diyan na ngayon ang kagulo. Tapos, yeah. tama to, ulit-ulitin ko sa inyo kasi ito laman ng dyaryo ngayon. Sabi ni Ping Lacson, ihaharangin niya yung mga ganito, ganyan. Abang-abangan nyo, pagka hindi na tumatanggap ng ayuda ang mga tao, pagpasok ng 2026, diyan, papunta na tayo sa exciting part. Papunta na tayo sa exciting part. Kasi, hindi nila kakayanin kasi lahat umaasa, no? Tama si Maricar, yung business sector, may mga hindi pa nakakabawi dyan. May mga politiko gumastos noong 2025, hindi pa nakakabawi. Yung mga umaasa, yung mga nasanay na, naging dependent na sa ayuda, umaasa yan. Pagdating ng 2026, 2027 and onwards, na tuloy-tuloy lang yung ayuda. So ngayon, anong gagawin ni Marcos ngayon dyan para i-solve yung problem na yan? Kasi on the one hand, yun nga, nagpapanggap siya na seryoso niyan lalabanan ng korupsyon. But on the other hand, puta, ang haba ng pila ng mga gutom eh. Ang haba ng pila ng mga gutom. So, paano niya ngayon yan babalansihin yan dalawang problema na yan? No? Yan ang pinakamabigat. No? Tapos, ito pa yan, no? Ito pa, hindi pa ito masyado napapag-usapan. Kasi, kita mo nga, ang growth projections natin sa ekonomiya ay pababa. Pero, gastos ang gobyerno. Kasi nga, para nga, maging masayahan lahat eh. So, anong nangyayari, meron tinatawag na inflation, no? Now, wala pa tayo doon sa punto na nagsa-stagnate yung economy natin. Kasi ang pinakamalaking problema, tinatawag nilang stagflation eh. Ibig sabihin yung economy ay hindi nag-grow, nag-stagnate. Pero ang presyo ng bilihin ay tumataas. Kasi nung panahon ng tatay ni na si Ferdinand Sr., puta yan ang pinakamalaking problema ng Pilipinas nung panahon, stagflation. Taas ng taas ang presyo ng bilihin. Punta na nga tayo doon, Papi. Yun nga yung sasabihin ko. Nung time na nagwala ang mga tao against Ferdinand Marcos, nandito na tayo sa point That's na correct. yun ngayon. Yeah, that's correct. That's correct. Ito na yun. Ito na talaga yung time na yun. Kasi yung wala nang makain yung mga tao, wala na silang mabili, their money is worth nothing, there is no job, napaka-unsafe sa labas. And mahal ang noon, ewan ko lang, kasi dati maganda ang mga public schools. Pero ngayon, di mo mapag-aaral ang anak mo ng maayos. Tumataas ng sobra ang tuition fee. Ang baon ng mga bata ngayon, from what I heard, 1,500 a day? That's correct, yeah. That's correct. Ito pa isa. Dito masyado binabanggit ng mga historiador. No? Ilan lang kami dito na nakaka-notice. Alam mo, nung unang panahon, no, ang idea ng mga tao, ng mga property nila, yung makikita nyo pag pumunta kayo sa probinsya, ang size ng mga properties doon sa probinsya, at least 1,000 square meters. Ganun kalalaki yung mga bahay dati. Yung mga lupa doon, mga 1,000. Yung mga iba nga, putan, lalaki pa, hektarya. Pagkatapos lumit yan. That's why punta kayo dito halimbawa sa mga triangle, South Triangle, West Triangle, North Triangle, yung mga yan sa Quezon City. Yung mga lupa nila dyan naging 500 square meters, mga ganyan. 400, 500. Maski kami dati sa Fairview, 400, 500 square meters eh. Kasi yung mga 1960s, 1970s yun, gano'n. Tapos,
yung mga BF, no? Yung mga BF 1980s yan, puta 300 square meters na lang yan. 300 square meters. Tapos ano, pagdating ng 1990s, puta 100 square meters na lang. 100 square meters. Kaya lahat pa, 2000s, noong kaya lahat ng 2000s, bahay, ano na, palapag na, hindi na yung 60, dati. Correct, nung correct. nag-housing project yung ano, nung nag-housing project yung SSS, doon yung bahay namin sa may Quezon City 60-80. SSS housing, 67 square meters na lang yung lupa namin. So paliit ng paliit yan. Pero pamahal ng pamahal. So ang nangyayari ngayon is that maraming mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga bata, puta di nila afford di nila afford mag-property. Kaya nga mapapansin nyo, marami, no? Yung mga kasama ko sa university, yung mga medyo magaganda-ganda yung kita, ang ginagawa nilang investment, bibili sila ng ng mga condo units, tapos pinarerentahan nila, no? That's the reason why yung mga 2000, 2010 bago magpandemya, di ba? Puto ka ng ang mga condo projects kasi maraming bumibili noon ng mga condo Maraming bumibili ng mga lalo na medyo maganda panahon. In fairness, maganda ekonomiya ng panahon ni Noynoy Aquino at ni PRRD So ang daming bumibili na gano'n. That's why kaya yan pagdating na ngayon ni Marcos, nag-80,000 yung yung mga unsold na units ng condo. Kasi nung unang panahon, ang daming bumibili ng kondo kasi diyan sila nag-i-invest tapos parerentahan. Wala na. No? Wala na. So, yun yung problema. Pagkatapos, ang nangyayari pa, kung nanonotice nyo din to, ang presyohan ng mga kotse, no? Kasi palpak ang public transportation sa Pilipinas Palpak ang public transportation. Di ba? So, ang presyohan ngayon ng mga kotse, manonotice nyo, milyones na pataas. No? Bibira ka na makahanap ng kotse na below 1 million. So, that's why nangyayari? Ang mga Pilipino ngayon, puta, nagmumotor na. No? Hindi, pero kasi mas mura yung... Pero papi, makikita mo, milyones yung laman, pero ipapublish nila yung bagsak presyo na down payment, may ilabas lang sa kasa. Yeah. Kaya nga, hinahatak na yun bandang uli, hahatakin kasi hindi afford ng Pilipino yun na pero nakakuha na sila nung sa down payment ng mga ilang buwan na napakinabangan nila, pero for nothing, i-resell lang nila yung yung mga sasakyan. Hindi, ang nangyayari, makikita niyo social media, ang dami ng mga pasalo Yung mga pasalo, yung ituloy mo yung ituloy mo yung installment. So anyway, dumadami. Kaya pansinin niyo, dumadami ang mga nagmumotor, no? Hindi lang yung mototaxi kasi yung mototaxi isa pa yan papansinin niyo to sa mototaxi. Ang mototaxi, dagdag sila ng dagdag ng players, no? So aside from yung major players, yung mga Grab, yung mga Move-It, yung mga ganyan-ganyan. Nagdadagdag pa sila ng mga small players kasi nga hindi talaga walang ginagawa si Bongbong Marcos tungkol sa mass transportation ng Pilipinas. Wala talaga siyang ginagawa So that's why umaasa siya doon sa mga motor-motor, no? Pero hindi niyo rin nanonotice, aside from yung nagmo-moto taxi, dumarami ang Pilipino na hindi na bumibili ng kotse, nagmo-motor na. Kahit hindi siya pumapasada, yung ipinapapasok niya na lang sa opisina, alam mo yon, nagmo-motor. So, anong nangyayari? Hindi naman nadadagdagan ng kalsada sa Philippines. Tanungin yung sarili nyo. No? Kaya, nandito kayo all over the Philippines. Saang parte ng Pilipinas may mga bagong construction, mga bagong mga kalsada, nagdadagdag na kalsada, saan? No? Kasi ako, umikot ako ng Quezon City, Manila, Pasig, Taguig, wala akong makita ng mga bagong ginagawa Diba? Nung time ni tatay, nagkagulatan tayong lahat after the pandemic, ang dami na dagdag na mga kalsada, nagkagulatan talaga ang Pilipinas noon. Diba? So dumarami yung motor. Ito kung nanonotice nyo, no? Dumarami yung motor. Dumadami yung kalsada.
So, ilang beses ko na nagpo-post ako dito sa social media tungkol dito. Lalo nagiging delikado ang kalsada kasi ang mga motor nagmamadali. Nagmamadali talaga kasi ang feeling nila, kaya nga sila nakamotor kasi mabilis ang motor. Alam mo yun, kasi ang motor kahit saan yan, pwede Kasya- sumingit, ganun. Kasya kahit So, saan, correct. nagiging delikado, mas delikado ngayon. Alam mo, bawat minuto, bawat segundo, bawat oras, bawat araw na lumilipas, ang mga kalsada, lalo na sa Metro Manila, ay nagiging mas delikado. Ang daming aksidente. Ang daming aksidente na nagaganap. Precisely because padagdag lang ng padagdag yan. Yung mga motor, 1,000 lang. Minsan 500 pesos lang, pwede mo nang iuwi yung motor eh. Di ba? Yes, ma'am. Happy. Go ahead. Meron pang isa na hindi mo nabanggit kung bakit napakadelikado. Ang daming adik. Iyan pa. Kahit na Iyan pa. matino ka na motorcycle rider or driver rather, motorcycle owner, meron ka lang makasama ka. Kasi, di ba, naalala mo yung sinabi ni Marbil, it's as if ini-enable pa niya yung mga tao na magdroga. Nagtatrabaho Yeah. lang naman kasi daw ng long Yeah. hours, kaya okay lang nagsasabu. Na talaga, hindi talaga ako matunawan doon. And so, expectedly and right now, truthfully, napakadaming riders ang sabog. That is why gumaganyan-ganyan, Paano gewang-gewang sila silang hindi dyan. magdodroga? Paano silang hindi magdodroga? Eh, kailangan nila, alam mo yun, nagmamantli Triple. sila dyan sa Yeah. sasakyan nila. Yan ang binubuhay nila sa pamilya nila. Kasi binibenta sa kanila ng binibenta sila ng angkas at ng mga ganun-ganun. Ang laki-laki Yeah. ng pwede mong kitain sa pagmomoto-taxi. That's why makikita mo sa kalsada, yung mga yan, utang tutulin talaga, tapos talagang buwis buhay magpatakbo kasi Yeah. nag-aagawan sila sa pasahero, sinasabi ko sa inyo. Nag-aagawan sila ng pasahero kasi aside from yung moto-taxi niya, pag pumunta ka sa mga BGC, pumunta ka sa, lalo na BGC, no? Pag pumunta ka dyan, puta, may mga bubulong-bulong sa dyan. Habal. Alam mo yun, hindi na nga sila hindi na nga sila nag-a-up. Alam mo yun? Nag-aalok na lang sa kalsada. So, ang point ko is, delikado ang mga kalsada natin. Nagiging delikado, tapos yan nga, o kaya sementeryo ang aabutin mo dyan. No? Mas mabuti-buti pa nga kung sementeryo ang abutin mo kasi gastos lang. Ang mabigat dyan, pag ospital ang inabot mo, tapos ngayon, puta, sabi ni Ping Lacson, hindi na magbibigay ng hindi niya pipirmahan yung mga guarantee Yung mga letters at saka yung mga ganun-ganon. At wala na ang pondo ang PhilHealth. Wala na yung Patong-patong. 100 million a month na allotment sa PGH. Wala na lahat yan. Kaya sinasabi namin, patong-patong ang problema ng Pilipino at saka ng Pilipinas precisely because walang sinusolusyonan na problema si Marcos. In fact, ang ginagawa ni Marcos, kung ano yung existing problem natin, tinatambakan niya ng tinatambakan kasi nga, feeling niya, okay, so traffic sa kalsada, walang masakyan yung mga tao ng mga bus at saka magmotor kayo. 'Di ba? So magbibigay kami ng prangkisa sa sangkatutak na motor. Ang hindi niya nakikita diyan, pag nagbigay siya ng sangkatutak na prangkisa sa mga mototaxi, aksidente ang kasunod. Because they sabihin ko don't sa inyo, care, Papi. They don't care. Wala silang pakialam kung gutom ang Pilipino. Kung nakakapag-aral ba ng maayos, kung nalulunod ba sa ba, kung namamatay ba Precisely. dyan sa mga traffic na. They don't give a shit. Because sa kanila, dahil matapobre nga ang mga utak na yan, ang mga addict na yan, all they are thinking about is that kami ang Diyos ngayon. Oh. Wala kaming pakialam. All of Hindi you are hindi nila problema disposable. kasi helicopter sila eh. Alam mo yun, nag-helicopter ang mga... Wala talaga sila pakialam kasi kung may pakialam sila, hindi magugutom ng ganito. Hindi nila sasabihin, hindi nila papayagan yung DTI secretary nila na magsabi na magtiyaga kayo sa 500 piso Yeah, na that's Noche Buena. That is, puta, kung kay Tatay Digong yon, si Bakka,
2 Kaya nga. minutes after mo sabihin niyo si Bakka. Hindi kaya nga. So, ang point nga is, no, hindi lang natin masyado nanonotice. Hindi, kami ni Maricar, nanonotice na namin to. At kayo, kung if you're seeing the same things that we're seeing, nanonotice nyo to. Pero maraming Pilipino, hindi ito nanonotice. Kasi yan yung sinasabi nila dun sa yung palaka. Yung sinasabi nila dun sa palaka. Yung palaka daw, nung pinakukuluan, kasi daan-daan niya pinapakulo yung tubig sa kawa, hindi niya nanonotice na naluluto na siya. Kasi, nararamdaman niya, okay pa, maya medyo umiinit na, pero kaya ko pantiisin. Alam mo yun, in short, dinadahan-dahan yung pagdadagdag ng apoy. So, hindi niya nararamdaman na siya ay niluluto na pala. Ganun na nangyayari sa atin. Ang problema ng Pilipinas, in small increments nila dinadagdagan. Pero wala silang sinosolve. Transportation problem natin, hindi nila sinosolve. Corruption problem, hindi nila sinosolve. Yung economy natin na house of cards na kasi walang tinutungtungan yung ekonomiya natin eh. Hindi nila sinosolve yan. No? Droga, hindi nila sinosolve. Krimen, hindi nila sinosolve. Ang ginagawa lang nila dyan sa krimen, ang dami-dami nating pulis dito sa bansa. So, siyempre makakahuli yan paminsan-minsan, di ba? So, ang ginagawa nila dyan, pag nakahuli paminsan-minsan yung pulis, ilalabasan nila kagad yun sa dyaryo tsaka sa TV na parang kunwari, nasosolve yung mga krimen sa ating bansa. Pero ako, always, ang basihan ko dyan, ano ba ang mga sinasabi ng mga kababayan natin doon sa kanilang mga communities? Safe ba yung communities nila? Alam mo ba yun? Hindi ba sila nabibiktima ng krimen? From what I heard, bawal magbigay ng kahit anong mga drug-related crimes sa PNP. Kaya nakikita mo, puro mga taong bayan lang sa social media naglalagay ng mga eto pinatay. Hindi mo nga makikita sa TV yung mga yan. So yan, hindi nila sinosolve yung problem na yan. Yung presyo ng bilihin, hindi nila sinosolve yan. No? Ang parati nila sinasabi dyan ay wala tayong magagawa, ganyan talaga ang presyo ng mga yan, ganyan. Tapos ang solusyon nila ay ayuda. Na ang ayuda, katulad nga na sinasabi natin, hindi yan tawag dito, hindi yan sustainable. Hindi yan sustainable. It's not even advisable. Not in this time. It's not advisable. Kasi nga, hindi sila kasi dapat yan eh. Kasi ang ayuda is for emergency. So, halimbawa, ganon, may binaha. Sa kuna, ayan, bibigyan mo ng ayuda ngayon yun. Nasunugan, bigyan mo ng ayuda. Punta lahat na lang ngayon, bibigyan nila ng ayuda eh, di ba? So, in short, none of the important problems of this country are getting solved. Walang nasosolve. Tama to sinasabi ni Crespo Carlex, sabi niya, pinapasa daw ni BBM ang problema ng Pilipinas sa susunod na presidente. Di ba Tama yun yung sinabi ko sa iyo dati, na ang ginagawa nila ngayon, lahat ng kalechian ginagawa nila so that Inday Sara will appear incompetent sa dami ng kakaharapin ni Inday na problema na ipapasa nila sa kanya. She will appear incompetent and then they will target her. Kaya nga nakakatakot dyan pag kasi Amy ang tumakbo na Vice President ni Inday Sara because they will all make Inday appear like she's completely incompetent, ipapalit nila si Amy. Yan po yung matagal na namin sinabi ito ni Prof. Van. Mga kababayan, maraming salamat po. At least for those people who actually went and viewed us here. Maraming salamat, Papi. Thank you so much for creating this live today. All right. Okay. Love you. Bye-bye.